DIY travel ba papunta sa Heritage City ng Ilocos Sur? Tara, sama ka, alamin natin ang detalye ng Partas na isa sa mga bus companies na nag-o-offer ng biyaheng Cubao Vegan. Road to 100k na tayo, don't forget to subscribe! Hi guys, ako si Renz at bigla ng biyaheng ito dahil sinakto ko talaga nakakatapos lang ng mga serye ng pagulan sa Luzon. Dumating ako sa Cubao Terminal ng Partas ng 2:11 AM kasi dito ang sakay ng bus going to Vigan. Makikita mo kanilang terminal sa corner ng Aurora Boulevard at PA Bernardo Street. And dahil walang reservation ng trip na ito, sumakay na agad ako. So yun nga, ako ang unang sumakay kaso nung may nagsisiyakat ng ibang pasahero, nakita ko ang isa na may hawak na ticket at may hinahanap na seat number. Kaya dali-dali ako nagpunta sa ticket booth para makabili ng ticket. Yung seat number 960 pesos ang pamasahe mula Cubao papuntang Vigan. Cash ang payment method at kung maaga ka, sa ticket booth ka magbabayad pero pwede ka naman sa konduktor kung paalis na ang bus. Hindi point to point ang trip natin so nagsasakay sila along the way at sa konduktor ka na magbabayad. Ang dinatnan nating na bus, ang ride natin for today's video, ang Golden Dragon Bus number 82568 ng Partas. 2x2 seat configuration, air condition, may ample legroom, individual bus spot na may charging port, TV at may malinis na CR kaya sakto para sa mahabang biyahe. Habang naghihintay ng pag-alis, hiningi na ni Kuya yung konduktor ang ticket for verification. Terminal sir? Apo. Dito sa Raya? Oo. Ayos, first time may nakakilala sa atin. Nakakwentuhan ko si Kuya yung konduktor ni Sir Hansel sa isa sa mga bus stops at nakilala niya daw ako dahil sa boses at syempre dahil may hawak akong tripod at camera. (3:01 AM nang umalis ang bus sa terminal with about 10 passengers. Ibig sabihin, right on time ang alis natin kasi ang schedule ng Partas mula Cubao papuntang Vigan ay 8. Bale, 4 ang schedule ng deluxe bus with CR, katulad ng sinakyan natin ngayon, at 4 rin ang schedule ng first class bus. First come first serve basis itong ating trip. Pero kung ikaw ay turista, recommended ang mga panggabi nilang trips, bale ito yung mga first class buses, dahil bukod sa pwede kang mag-advance booking sa terminal or online sa biyaheros.com para sure seats, mas mabilis ang biyahe dahil mas konti ang bus stops. Kung bago ka sa channel, preferred ko ang day trip para hindi lang natin malalaman ang detalye ng biyahe, makikita rin natin ang tanawin sa mga bayan na madadaanan. Kapag ikaw naman ay manggagaling ng Vigan, papuntang Maynila, ang schedule ay ang mga sumusunod, pause mo na lang at basahin. Kung hindi swak sa'yo yan, good thing na may trip din ng Partas papuntang Pasay na nagbababa ng pasahero sa Cubao. Kaya may dagdag options ka para sa preferred time of arrival mo. Pause mo na lang at basahin. Dahil sa disenyo ng bus at sa bus pad, hindi maganda ang POV natin sa harap. So, tiyaga na lang muna tayo sa butas na ito hanggang sa La Union noong bumaba ng katabi ko. Mula Aurora Boulevard, kumana ng bus sa EDSA. Bago dumating ng Boni Serrano Avenue, nag-U-turn naman ang bus dahil papunta na tayo sa NLEX. Share ko lang, nakakadaan lang ang mga bus sa kahabaan ng EDSA from 10 PM to 5 AM, kaya nandito tayo sa tapat ng Soler North. Otherwise, dumadaan ang bus sa BIR Road, then Miriam Santiago Avenue, and so on,
para makapunta ng expressway. Dahil madaling araw, nandito na agad tayo sa Balintawak Interchange, papasok ng NLEX pagkalipas lang ng 15 minutes. Bandang Giginto, Bulacan, malakas ang ulan. Pero pagdating sa Mabalacat, Pampanga, mahina lang. Nag-exit tayo sa Dao dahil hihinto tayo sa Dao Terminal para magsakay ng pasahero. Dumating tayo sa Dao Terminal ng 4:17 AM pagkalipas ng mahigit isang oras mula sa Cubao. Ang pamasahe papunta dito ay 192 pesos. Pasalubong po. Bigyan na po. Saan pa ba yan? Ay, sir. Isang minuto na lang, 30 minutes tayong nagtagal dito sa Dao Terminal. Bubuelta lang saglit si Kuyang driver dito para makalabas ng terminal. Paglabas ng terminal, kumana ng bus sa Dao Access Road, pabalik ng expressway. After a few minutes, pagpasok natin ng NLEX, kakanan na tayo dito, papunta sa SCTEX. Nandito na tayo sa SCTEX, pagkalipas ng almost 2 hours na biyahe mula sa Cubao. Babaybayin natin ito ng around 20 minutes. So far, komportable ang ride. Hindi ako maalam na sa technical side ng mga bus, pero masasabi kong hindi matagtag ang biyahe. Also, spacious din ang legroom kahit 2x2 ang seat configuration, except syempre sa front seats. Nandito na tayo sa TP-LEX at babaybayin naman natin ito ng almost 30 minutes lang dahil hindi tayo aabot sa dulo.
exit ang bus sa Carmen. Dahil hindi first class ang sinakyan natin, mula dito sa Rosales, dadaan ang bus sa mga bayan-bayan ng mga probinsya ng Pangasinan, La Union at Ilocos Sur na siyang nakakasakop sa ating destination. Paglabas ng expressway, kumana ng bus sa Rosales Access Road dahil papunta na tayo sa MacArthur Highway. Welcome sa Rosales, Pangasinan. Sa tapat ng SM Rosales, may mga sumakay na pasahero. Bigan. Dahil malapit lang mula sa SM Rosales, nandito na agad tayo sa town proper na Villasis. Welcome sa Urdaneta City, Pangasinan. At this point, 3 hours na tayong bumibiyahe. Welcome sa Binalonan, Pangasinan. Itong McKinley Street ang daan papunta sa kanilang munisipyo. Nandito na tayo sa Posorubio, Pangasinan. Sayang at hindi nga lang natin makikita ang kanilang town center. Welcome sa Season, Pangasinan. Dito sa Season, may unang bumabang pasahero mula pa sa Cubao. Ang pamasahe papunta dito ay 480 pesos. Pero bago magpatuloy sa biyahe, kumaliwa muna ang bus sa Arnes Restaurant para sa ating meal stop.
Sari-saring pagkain mabibili mo dito. Pero ang napili ko ay Mami para may mainit na sabaw sa halagang 70 pesos. "7:10 AM na, nagpatuloy sa biyahe ang bus after about 30 minutes sa meal stop. Itong ilog ang boundary ng dalawang probinsya, kaya welcome sa La Union. Rosario ang unang bayan ng probinsya na madadaanan natin. Hindi lang makita ng maayos, pero ito na yung junction kung saan kapag dinerecho mo ay Cannon Road papuntang Baguio. Kumaliwa tayo papunta sa town proper ng Rosario. Sa area na ito, bago pa man dumating ng town proper, madaming kainan dahil gateway ang bayan ng Rosario, paakyat at galing ng Baguio. Welcome sa town proper ng Rosario, La Union. Dito, bumaba ang katabi ko. Kaso short-lived lang dahil may sumakay ulit, kaya tiyaga muna ulit tayo dito para sa ating front POV. Ang susunod na bayan ay Santo Tomas, and at this point, more than halfway na tayo papunta sa ating destination. Ito na yung junction kung saan papuntang San Fabian, ang kaliwa. Welcome sa Santo Tomas, La Union. Sakop ito dati ng bayan ng Mangaldan hanggang sa naging independent municipality taong 1764. Nandito na tayo sa Agoo, La Union, na-establish noon pang taong 1578. Ang pamasahe papunta dito sa Agoo mula Cubao ay 552 pesos. Bisa nga! Welcome sa Coastal Municipality ng Aringay, La Union. Nandito na tayo sa Caba, La Union.
Fun fact, ito ang birthplace ng ating bayaning si Diego Silang. Malapit sa town proper ng Bawang, may build-up ng sasakyan. Welcome sa Bawang, La Union. Kahit lagpas na ng town center, may moderate traffic pa rin. In fact, nung pag-uwi ko pa Manila, dito rin sa area na ito may moderate traffic. Next time. Wala niya. Welcome sa capital city ng La Union, ang San Fernando. Ang pamasahe papunta dito mula Cubao ay 624 pesos. On the way sa susunod na bayan, kumaliwa muna ang bus dahil bukod sa city proper, nagbababa at sakay din ng pasahero sa kanilang terminal dito sa San Fernando. May hawak ng tutupor ngayon. O yan, ha? Terminal po, terminal. Tandaan ko yan. Susunod na siguro yung hawag. Panada. Okay, ma'am. That's the one I said na. Manija, bili na kayo? Mineral Coke, soft drinks. Kahit anong shortcut natin, ma'am. Empanada. Mani. Saka na siya. Nagpatuloy sa biyahe after almost 10 minutes. 76. Ayan, nandito na tayo sa area na usual na binababaan ng mga turista na papunta sa San Juan Beach na kilalang tourist spot sa La Union. Nasa kaliwa nga lang yun kaya hindi natin makikita. Welcome sa town proper ng San Juan, La Union. Ang pamasahe papunta dito mula Cubao ay 648 pesos.
na tayo sa Bacnotan, La Union pagkalipas ng almost 7 hours na biyahe mula sa Cubao. Welcome sa Balawan, La Union. Ang dating pangalan ng bayan na ito ay Purao. Nandito na tayo sa Luna, La Union. Small portion lang ng bayan na ito ang madadaanan natin. Welcome sa Bangar, La Union. Pinangalan ng bayan na ito sa puno ng banggar na sagana sa lugar noong araw. Dahil malapit lang, nandito na agad tayo sa tapat ng plaza ng bayan ng Sudipen. Ito na ang huling bayan ng La Union na madadaanan natin. Welcome sa Heritage Province ng Ilocos Sur. Itong Tagod din ang unang bayan ng Ilocos Sur na madadaanan natin. Nasa kaliwa ang daan papunta sa kanilang town center. At ang pamasahe papunta dito ay 744 pesos. Nandito na tayo sa town proper ng Santa Cruz, Ilocos Sur, pagkalipas ng almost 8 hours na biyahe mula sa Cubao.
Ito na ang boundary, so welcome sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Ito ang itsura ng kanilang town proper. Welcome sa Candon City, Ilocos Sur. Ang pamasahe papunta dito ay 816 pesos. Few minutes pagkalagpas ng City Hall, kumaliwa ang bus papasok sa terminal ng Partas sa lungsod na ito. Terminal po, Candon. Siyempre may CR dito at pwede magunat-unat. Dito na ako nakipagkwentuhan kay Sir Hansel kung paano niya ako nakilala at nakapagtanong ng pamasahe papunta sa ibang bayan. Natatand natin dito ang Vegan Baguio Bus number 82243. At dumating rin ang kapareho natin na Golden Dragon Bus number 85938 na galing ng Vegan papunta naman sa Cubao. Patuloy tayo sa biyahe ng 11:36 AM pagkalipas ng more than 20 minutes sa bus stop. Nalito nga lang ako dito kung bakit kumanan pakaliwa ang direksyon papuntang Vegan. Unfortunately, hindi ko na-confirm kung under repair ba ang tulay bago ang city proper kaya iba ang dinaanan. Para sa alternate route, kumaliwa ang bus sa Parioc Barangay Road. Then, lumiko papunta sa Candon Diversion Road. At nag-exit sa Candon, Galimuyot, Salcedo, del Pilar Road. Para makabalik sa Manila North Road. Ayan, nandito na tayo sa city proper ng Candon, Ilocos Sur. Welcome sa Santiago, Ilocos Sur. Sa ngayon, 9 na oras na tayong bumabiyahe.
Kaya nandito na tayo sa San Esteban, Ilocos Sur na 308 kilometers ang layo mula sa City of Manila. Binigyan tayo ng tip ni Sir Hansel na pumwesto daw tayo sa kaliwa dahil maganda ang view ng dagat. Patunay na nanonood talaga si Kuyang Konduktor ng videos dahil alam niyang importante ang magagandang views. Welcome sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ang kalsada sa kanan, ang daan papunta sa kanilang town center. Welcome sa Narvacan, Ilocos Sur. Sayang nga lang hindi natin makikita ang kanilang town center. Ito na yung junction kung saan papuntang Benguet, Abra ang kalsada sa kanan. Tayo naman ay papunta sa bayan ng Santa. Welcome sa Santa, Ilocos Sur. Nasa kaliwa ang daan papunta sa kanilang literal na town center. Yan, nandito na tayo sa town proper ng Bantay, Ilocos Sur. Ito na ang huling bayan bago ang ating destination. Paglagpas ng munisipyo, kumaliwa ang bus sa Quezon Avenue papunta sa lungsod ng Vigan. Welcome sa capital ng Ilocos Sur, ang lungsod ng Vigan.
Kumaliwa ang bus sa Liberation Boulevard. Then, kumanan sa Singson Street dahil papunta na tayo sa endpoint ng ating biyahe. Pagdating sa Alcantara Street, lumiko ang bus dahil dito situated ang terminal ng Partas. Ano po, vegan? And finally, nandito na tayo sa Partas Terminal sa Vigan ng 1:08 PM pagkalipas ng 10 hours and 7 minutes na biyahe mula sa Cubao. So that's it. Thank you. Siyempre, salamat sa bus crew ng 82568 na sina Hansel at Raymond para sa ligtas na biyahe. Matatagpuan ang terminal ng Partas sa tapat ng public market along Alcantara Street. Maraming trike masasakyan dito sa paligid ng bus terminal. Thank you, kuya. 20 pesos ang binayaran ko papunta sa Happy Gray Hotel along Quirino Boulevard. Ito ang kanilang room rates and amenities, pero nagbook ako sa Agoda a day before kaya nakuha ko ng mas murang room. And I'm happy to share na meron na tayong Agoda promo code na DASXAGODA kung saan makakatipid ka ng up to 10% discount kapag ginamit mo ang promo code sa pagbubuk mo ng hotel sa Agoda. Sa kanilang app, punta ka sa deals, i-enter mo ang DASXAGODA, capital letters, para ma-save ang promo code at automatic na mag-apply at magamit mo sa iyong next trip. Mag-quick tour lang tayo ng kanilang queen room for 2 packs. Chain lock for extra security. Siyempre, queen size bed na may complimentary towels for 2. Dalawang sakit sa tabi ng kama. Malaking cabinet para patungan ng gamit. Gumaganang hot and cold shower. At bidet. Mataas ang ratings nito sa Agoda at affordable. Kaya kahit hindi walking distance ang tourist spots mula dito sa Happy Gray, ito pa rin ang pinili ko. Sana nakatulong ang video. Thanks for watching!